guys, this is Maria Fagan. Welcome sa aking YouTube channel. And guys, for today's vlog, ang i-share ko sa inyo, like ng nasa subject ko, ayan, ang detailed procedure kung paano tayo magpapaterminate ng account kay PLDT. Okay? So, iba-iba naman yung reason yan kung bakit natin ipapaterminate yung ating account kay PLDT. Okay po? So, ito, yung step-by-step procedure kung paano yung gagawin ninyo. Okay po? So, ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe on my channel and click mo na din yung bell para ma-update ka sa mga susunod na video tutorial na i-upload ko. Okay? So, ayan, wag na nating patagalin. Papasukin na natin ang intro. Ano nga ba yung una natin gagawin kapag nag-apply tayo for termination ng ating accounts kay PLDT? Okay? So, step 1, so, syempre, tatawag ka muna sa 171. Okay? Doon sa hotline customer service ni PLDT. So, madali lang naman din tumawag dyan and it's free kung may telephone kayo. Okay? So, 171, dial 171 lang and then yung number 3 ang pipindutin ninyo para makausap ninyo ang customer representative ni PLDT. Okay? And then, pag nakausap nyo na, syempre, itatanong ninyo kung ano yung mga requirements na kailangan for termination. Okay po? For step number 2, so magpo-provide kayo ng letter for termination. Okay? So, yung letter of termination na yun, naka-include po doon yung account details ninyo, account name, yung account number ni PLDT, yung landline number, yung email address ninyo, and ang pinaka-importante kung ano yung reason ninyo for termination. Okay? So, iba-iba naman din ang reasons yan kung bakit tayo magpapakat ng line kay PLDT. So, for me, yung nangyari kasi sa akin, kaya ako magpapakat na kasi nag-move kami ng bahay. So, yung line kung saan nakakabit yung PLDT namin is from other barangay and then paglipat namin, lumipat kami ng bahay, nag-move kami sa ayun nga, from poblasyon, kung kayo ay taga Limay, so dati po kami taga poblasyon ng asawa ko, doon po nakakabit yung line namin sa bahay po ng biyanan ko, and then naging permanent residence na kami dito sa Duale, wherein ayan, meron na rin akong internet dito sa Duale, so I have to decide to cut na yung aking line kay PLDT doon. And, ayan nga, mag-a-apply na lang sila ng panibago. So, yun yung reason ko. Talagang nag-iba na kami ng tirahan. Kumbaga, nag-move kami ng tirahan. And, second reason ko naman is, sabi nga nung biyanan ko and nung mga tita ko na parang lately, lagi na talagang nawawala ng signal yung PLDT. So, for your info po, ayun, customer ako ni PLDT and subscriber ako ni PLDT for about 6 years. Okay? So, 6 years na rin naman yung linya ko. So, siguro, kaya nagkakaroon ng problema doon sa signal, madalas walang connection, siguro dahil nga mas, dahil siguro, medyo matagal na rin yung linya or baka may nagka-problem na doon sa cable. So, sa halip na ituloy namin, so we decided na lang to cut it off and magpakabit na lang sila ng bagong linya. So para 'di ba, para smooth yung connection nila. So ganun yung nangyari sa akin. So iyon yung reason ko. Okay? So iba-iba naman yan. Yung iba talagang nagpapa-terminate sila. It's because parang hindi na nila ma-enjoy yung service kasi nga laging walang signal. Yung ganyan. So, depende yan sa inyo. So, magpagawa lang kayo ng letter. So, very, yung ipapagawa nyo yung letter is, gawin nyo lang formal. So, formal letter din siya. Siyempre, tas kasama nga doon yung mga reasons ninyo and yung complete details ninyo ng account ninyo kay PLDT. Okay po? So, after that, ang step 3 natin is, pupunta kayo sa pinakamalapit na PLDT office. So, dito sa Limay, yung pinakamalapit kasi is Orion. Okay? Sa Orion, TTHS lang sila open. Unlike sa Balanga, parang everyday until Saturday yung open nila.
So, nagpunta kami noon sa Balangan, nasa Balangan office. So, kahit naman saan PLDT office, pwede kang magpa-disconnect ng iyong account. So, pwede mong dalhin yung requirements nyo for disconnection kahit saang office ni PLDT ba yan, basta naka-open siya, okay? So, pagpunta namin ng Balanga, so, ang detailed procedure doon, so, syempre, as a health protocol, meron pa rin kayong interview kay guard regarding sa yung mga temperature, etc. Ayan, yung mga health protocols natin bago tayo pumasok sa isang office. So, kay guard ka muna, and then, pila ka kung mahaba yung pila talaga, and then bago ka makapasok sa loob. So pagdating naman doon sa loob, so ipapakita mo lang, sasabihin mo lang doon kung ano yung concerns mo doon sa agent na nandoon, and then bibigyan niya kayo ng form. So for me, yun nga, dahil nga ang concern ko is yung processing ng aking termination ng account kay PLDT. So, yun yung sinabi ko. And then, bitbit ko na yung aking letter for termination, and nag-provide ako ng isang ID. Ayun ang ipinasa ko doon sa agent, doon sa loob ng office. After that, na pinasa ko yun, binigyan niya ako ng form na bibill upan. So, yun nga yung form na yun is for termination. Tapos, ilalagay mo lang din yung details ng account mo kay PLDT, and then, ilalagay mo din doon yung reason. Tapos, i-check niya, i-verify niya yung account mo. And so, upon verification, dun pa lang kasi, kapag binigay mo yung account number mo and yung landline mo, mag-check na nila kung ano yung previous status ng accounts mo. So, kung may yung mga payments mo, kung mayroon ka bang mga lapses, ganyan. So, mag-check nila doon. So, after that, ang tanong, syempre yung tanong ninyo, meron bang bayad yung pagpapaterminate ng account nyo kay PLDT? So, depende po yan. No po? So, may bayad ang pagpapaterminate nyo kung naka-covered pa kayo within the locking period. So, di ba, pag nag-apply tayo ng ating mga accounts kay PLDT, meron tayong contract na pinipirmahan. So, that contract will be parang 3 years contract mo with PLDT. So, kung nasa locking period ka pa, so meaning hindi pa tapos yung kontrata mo kay PLDT, ang babayaran mo po 3 times ng iyong monthly bill. So, meaning 3 times ng inyong monthly bill. For example, 1,339 pesos yung babayaran mo as yung disconnection charge mo kay PLDT. So, syempre, gumastos din naman yung company na yan nung time na nag-apply tayo sa kanila. Syempre, yung mga linya, ganyan, diba? And nagbabayad din sila ng tao. So, yun yung pinakababayaran natin kay PLDT. Pero, once na hindi ka na-covered nung locking period, so meaning katulad na sa akin, hindi na ako covered nun eh. Kasi nga, 6 years na akong subscriber. So tapos na ako dun sa pinaka-locking period. So, ang binayaran ko na lang, ayan, 173 pesos. Kasi that time, kakabayad ko lang kasi ng aking monthly bill noong November 11. So, nagbayad na ako ng 1,300. And then, ayan nga, nagpa-terminate ako ng accounts noong 20. So, yun. Nung November 20, 173 pesos na lang yung binayaran ko as disconnection fee kay PLDT. And so, yun guys, yun yung pabayaran ninyo kay PLDT once na hindi na kayo covered ng locking period. So, yung remaining balance nyo na lang, yun na lang yung babayaran ninyo dun mismo sa office. Babayaran nyo yun that time na magpunta kayo doon sa office at ipasa yung termination ninyo. And then after that, after yung bayaran nyo, ipaprocess na nila yung termination ng account ninyo. Okay? So, ganun lang yung detailed procedure na gagawin natin. So, first, tawag ka lang sa 171. And then second, provide mo lang yung letter for termination with your complete details and reason. And then third, punta ka lang sa pinaka-nearest PLDT office para ipaprocess yung termination mo. And then, yun nga, dun mo na lang babayaran yung termination fee if covered ka pa ng locking period ni PLDT. So, 3 times ng iyong monthly bill, iyon yung babayaran mo sa kanila. Pero,
kung hindi ka na covered ng locking period. So, kung magkano na lang yung remaining balance mo na nagamit bago ka magpa-terminate ng account mo, yun lang yung babayaran mo kay PLDT. So, yan lang guys. Additional tips lang kasi ako, hindi ako agad nakatawag kay 171. Okay? So, nung nag-report ako sa office ng Balanga, so, in-skip ko na yung number 1 kasi nga ang tagal sumagot din ng operator. Okay? So, in-skip ko na. Tinry ko lang na pumunta ng office and ipoprocess yung termination letter ko. And then, okay naman. In-approve naman din nila. And nagbayad na lang din ako. So, pwede nyo na i-skip yung step 1, proceed na kayo sa step 2 and 3 na lang. So, yun lang guys. I hope nakatulong sa'yo itong shinare ko na procedure kung paano ka magpapaterminate ng account mo kay PLDT. So, yan lang guys for today's vlog. I hope nakatulong to sa inyo. And, ayan, if you have other questions regarding dito sa termination ng account mo kay PLDT, so, kung hindi mo yan napanood dito sa video ko, just comment down below and I'll try na sagutin niyan. Comment ka lang sa baba. And, ayan, ito-try natin sagutin yan lahat ng mga concerns niyo regarding PLDT, okay? So, ayan, that's it for today's vlog. I hope nakatulong to sa inyo. Don't forget to share this video dun sa alam nyo gusto rin magpa-terminate ng account nila kay PLDT, okay? So, ganito lang yung step-by-step procedure na gagawin nila. So, ayan lang guys for today's vlog. And, ayan, see you on my next vlog. And, don't forget to subscribe on my channel. So, iyan na napaka-importante. Subscribe na yung channel ko and click yun na rin yung notification para ma-update kayo sa mga susunod na video tutorials na i-upload ko. So, very random naman yung mga ina-upload ko dito. So, sinishare ko lang yung bawat experience na natututunan ko, especially online, kung paano ka magpo-process niyan. And, ayan, random tutorials, guys. Yan yung ma-offer ko sa inyo. So, yan nga, guys. That's it for today's vlog. Have a great day, everyone. And God bless us all. See you on my next vlog. Bye! Tok tok tok, tick tock, tick tick tock, tick